Hello mga boss, good day! Welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi na naman ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin this time, no, tungkol dito sa construction na activities o yung mga iba't ibang gawain, no, sa construction para mabuo yung mga gusali, mga bahay at marami pang iba. Marami po tayong pag-uusapan sa bidyong ito mga boss, no? At sigurado naman marami kayong matututunan sa bidyong ito. Ang matututunan nyo po rito, no, magkakaroon kayo ng idea sa iba't ibang gawain or activities sa construction, no? Kagaya ng mga pagbabakal, paghuhukay, pagpoporma, at marami pang iba. Magkakaroon din po kayo ng idea sa bidyong ito kung paano mag-compute ng labor at saka ng bilang ng araw ng mga gawain or activity. Napaka-importante po ng bagay na yon kasi may mga nagtatanong po, no, kung paano computein yung labor at saka yung bilang ng araw ng mga gawain or activity sa construction. Medyo complicated po yung mga tanong na yon, no, yung mga bagay na yon para computein. Pero dito po sa bidyong ito, no, pagagaanin natin, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano natin na madaling-madaling matutunan po or magka-idea sa mga sinabi kong topic natin. Kaya sana po, no, panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po kayong matututunan sa video nating ito. Ang una po nating i-discuss mga boss, no, sa activities sa construction o yung gawain sa construction, etong tinatawag na rebars works, no. Ang nagtatrabaho po rito sa rebars na ito ay yung steelman at saka yung helper. Yung pong pagbabakal na yan, no? Bali nagre-rebars po tayo sa mga biga, no, sa mga poste, sa mga pundasyon, sa flooring, slab, no? At saka marami pang iba. Bali ang pag-rebars po, meron po tayong tinatawag na fabrication, no? Pinafabricate po muna natin yan kagaya ng pag-bend ng mga anilyo, no? Tapos ipapasok natin sa main bar. Tapos meron din po tayong installation of rebars, no? Pag na-fabricate na po natin, saka natin i-install. Bali ilalagay na po natin yung pinabricate natin, no, para pagsama-samahin at mabuo, no, yung mga poste, yung mga biga, yung slab. And then pag na-install na po yung bakal, no, saka po ipupuring yan, no, bali bubuhusan ng konkreto. Para makuha po yung bilang ng araw, no, or bilang ng oras para matapos yung pag-fabricate or yung pag-install, kailangan pong ma-estimate muna yung bigat or yung bilang ng kilograms ng bakal, no. And then pag na-compute po yun, no, bali meron po tayong productivity rate, no, ng steelman at saka helper. Mako-compute na po yung bilang ng araw, no, ng activity. And then mako-compute na rin po yung gastos sa pagbabakal. By the way, meron po akong isang video, no, na detalyado ko pong diniscuss sa video yon, yung pag-estimate ng bigat ng bakal, kung ilang araw matatapos, at saka kung magkano yung magiging gasto sa labor ng rebars. Sana po panoorin nyo yung video yon. Ang susunod nating pag-uusapan na activity sa mga boss, no, yung plastering works, no. Ang gumagawa niyan mason at saka helper, no. Bali dalawang klase po yung pagplaster, no, yung pagplaster ng surface, no. Surface plastering at saka nung edges plastering, no. Bali yung surface plastering, bali ng wall, ng poste, biga at marami pang iba, no. Bali meron din tayong edges plastering, no, yung mga kantuhan, no, sa bintana, kantuhan sa poste at marami pang iba. Iba po yung sistema ng pag-compute ng labor niyan at saka bilang ng araw. Yung sa surface plastering estimate po, no, bali kukunin po yung area ng papalitadahan, no. And then meron po tayong productivity rate, no, gagamitin yon. Mako-compute na po yung duration ng activity at saka yung cost. Meron po akong isang video niyan, no.
Meron din akong isang video sa plastering na yung kantuhan po, no. Sana po panoorin nyo. Yung mga kanto, iba po yung computation niyan, no. Yung kanto ng bintana, mga kanto ng gilid ng poste, no, at iba pa ng biga, no. Ang pag-estimate po yan, kukunin yung total length or yung linear meter ng paplasteran sa kanto, no. Tapos may productivity rate po tayong ginagamit, no, yung Philippine Standard Construction Productivity Rate na gagamitin po para ma-compute po yung bilang ng araw ng activity, no. Tapos mako-compute na po yung cost ng labor doon. Meron din po akong video niyan, no. Sana po panoorin niyo yung video nito, yung detalyadong video, no, kung paano ko diniscuss yung mga estimate at saka yung duration ng activity. Basta sa activity pong ito, no, ang kailangan po muna nating computein pag surface plastering yung area, no. Ang tandaan lang po natin pagka edges plastering o yung kantuhan, linear meter po. Kukunin po yung total length ng kakantuhan, no. Ayan po. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Bago pala tayo pumunta mga boss sa next topic, no, sana po pakipindot lang yung like, no, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot pa po yung subscribe tsaka yung notification bell, no. Kung may time po kayo, paki-share yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist video yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po. Ang susunod po nating i-discuss na activity ay yung formworks, no, yung pagporma. Yung pong pagporma, bali ang gagawa po niya na carpenter at saka helper, no. Kung yung bali plastering, mason at saka helper ang gumagawa, dito po carpenter, no, at saka helper, no. Bali dito po sa pagporma, bali may pinoporma po tayo karamihan mga biga, mga poste, yung slab natin at marami pang iba, no. Bali dito po sa pagporma, ang kailangan po nating estimate, no, bali area. Yung pong area ng biga, no, ng poste, ng slab, kailangan po natin 'yon para ma-compute po natin yung bilang ng araw, no. Once na na-compute na po yung bilang ng araw, madali na pong ma-compute yung magiging gastos sa formworks. Kailangan pong pormahan, no, yung mga poste, mga slab, biga, para pag binuhusan ng konkreto yan, meron pong hulma. Ayan po, no. Ayan po yung reason, no, bakit tayo nagpoporma ng mga slab, ng biga, poste, sa concreting po para merong hulmahan. By the way, meron po akong video, no, na diniscuss ko puro na detalyado yung computation po ng bilang ng araw at saka gastos sa labor ng formworks. Mapabiga po yan, poste at saka slab. Na-discuss ko po. Sana po panoorin nyo yung mga video yon. Ang susunod na activity na pag-uusapan natin, no, ito pong painting works naman, no, yung pagpintura. Bali, ang gagawa po niya na painter at saka helper, no. Bali, ang pinipinturahan, no, karaniwan yung mga pader, no, wall, yung biga, poste, kisame at iba pa, no. Bali, sa pagpintura mga boss, no, pag wall, no, ang pinipinturahan natin, minsan kailangan nating lasunin, no, yung pader, no, pag bago lang gawa, no. Bali, neutralizer, tapos susunod i-skim coat pa yon, no. Pagkatapos ipa-primer na, primer paint at saka finishing paint. Yung pag-compute naman ng bilang ng araw niyan at saka gastos, no, kailangan nating i-estimate yung area ng pipinturahan, no. Merong productivity rate na ginagamit tayo sa Philippine Standard Construction Productivity Rate, no. Gagamitin natin yon para makuha yung duration ng activity o bilang ng araw. Tapos mako-compute na po natin yung cost o yung labor cost, no. Meron po akong isang video niya na detalyado ko pong diniscuss step by step, no, para ma-compute yung labor cost. Sana po panoorin niyo yung video yon. Meron din ako sa material cost mga boss, no. Sana panoorin niyo yung video. Ang susunod na activity na i-discuss natin, no, bali ceiling works naman, no. Dito sa ceiling works, ang gagawa niyan yung installer, no, at saka helper, no. Kung kahoy naman na mga boss, no, bali
carpenter, no, at saka helper, no. Ngayon, no, mga panahon ngayon, karaniwan hindi na gumagamit ng kahoy, metal na ang ginagamit sa kisame, no. At saka hardiplex, at saka mga kung ano pang metal na ginagamit. Bali bihira na yung kahoy at saka yung plywood, no. Bali area mga boss yung paraan para makompute yung bilang ng araw tsaka yung gastos, no, sa labor. Meron din akong isang video niyan mga boss, sana panoorin nyo para matutunan nyo yung ceiling works. Ang susunod na activity na pag-uusapan natin na mga boss, no, yung gawain sa construction yung excavation work, no, yung paghuhukay. Usually ang naghuhukay mga boss, no, bali makina or tao, no, yung laborer natin, no, yung mga backhoe at saka backhoe operator, no, o kaya laborer. Pag maliliit kung bahay lang, laborer na lang, no, ang maghuhukay niyan, no. Bali volume naman ang kailangan natin para makompute yung bilang ng araw at saka yung gastos, no, sa paghuhukay. Dito po sa paghuhukay, no, meron akong video, no. Yung backhoe ang ginamit, no, sa paghuhukay. Meron din akong isang video na laborer naman, manual ang ginamit na paghukay, no. Sana panoorin niyo po yung mga video yon para ma-compute niyo po yung duration at saka yung cost, no. Ayun po. Okay, ayun lang yung naging topic natin sa ilang activity, no, na ginamit natin dito sa video ito. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.